remain in your arms. Let the heavens sing of your great love, Father, as your mercy falls on me. Oh, revive my soul, and Lord, make me new. Let my heart rejoice in you. Holy Spirit, pour and blow. Come and rush into my soul. My hope is in you, Lord. There is nothing more I want. And find my joy in your grace. I desire to remain in your arms. Let the heavens sing of your great love, Father, as your mercy falls on me. Oh, revive my soul, and Lord, make me new. Let my heart rejoice in you. Holy Spirit, pour and blow. Come and rush into my soul. Let the heavens sing of your great love, Father, as your mercy falls on me. Oh, revive my soul, and Lord, make me new. Let my heart rejoice in you. Holy Spirit, pour and blow. Come and rush into my soul. Holy Spirit, pour and blow. Come and rush into my soul. Pagtatalaga ng buhay kay Kristo. Sasagot po kayo, ito kasi yung paano tayo binibinyagan. No? Itinatakwil mo ba sa Satanas ang lahat ng kanyang gawa? Oo, itinatakwil ko na. Sumasampalataya ka ba na si Jesus ang anak ng Diyos, na siya'y namatay upang palayain tayo mula sa pagkakasala, at siya'y muling nabuhay upang bigyan tayo ng bagong buhay? Sumasampalataya ko kami. Susundin mo ba si Jesus bilang iyong Panginoon? Oo, susundin ko namin. Pagkatapos ko po, susunod kayo. No? Panginoong Jesucristo, Panginoon, ibig kong maging sayo mula ngayon. ibig ko maging sa iyo mula ngayon. Ibig kong makalaya sa kuko ng kadiliman Ibig ko makalaya sa kuko ng katiliman at sa paghahari ni Satanas. at sa paghahari sa Satanas. At ibig kong makapasok sa iyong kaharian At ibig ko makapasok sa iyong kaharian at maging bahagi ng iyong bayan. at maging bahagi ng iyong bayan. Tatalikdan ko ang lahat ng masamang gawain Tatalitan ko ang lahat ng masamang gawain at iiwasan ko ang lahat na magdadala sa akin sa kasalanan. at iiwasan ko ang lahat ng magdadala sa akin sa kasalanan. Hinihingi kong patawarin ako sa lahat ng kasalanan na aking ginawa. Hinihingi kong patawarin ako sa lahat ng kasalanan aking nagawa. Inaalay ko ang aking buhay sa iyo Inaalay ko ang aking buhay sa iyo. at ipinapangako kong susundin ka bilang aking Panginoon. At ipinangako kong susundin ka bilang aking Panginoon. Hinihiling kong binyagan ako sa Espiritu Santo Hinihiling
po sa Espiritu Santo. Amen. Una po kayo at i-pray over na po kayo.
is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My
forgiveness of sin. We stand into darkness, we rose in glorious light. Forever seated high.
iniregalo sa inyo. Siguro malalaman niya mga after a week, pang more than a week. Kasi kami mag-asawa, mga after a week, nalaman namin na meron na pala kami pinagay sa amin yung gift ng healing. And then patuloy kaming naglingkod, then nagdagdagan. Kasi habang patuloy ka, sana magiging miyembro kayo ng Couples for Christ. Habang patuloy kayo umaatin sa activity, maraming kayo matututunan, nadadagdagan yung regalo sa inyo. So sabi nga, alam ko marami sa inyo ang iba't ibang naranasan. Amen? Amen. Yan, katulad namin nun, kami nag-CLP, ganyan din. Marami kami naranasan. Hindi importante ang inyong nararamdaman, mas tignan nyo ang bagong kung saan gumagalaw ang Diyos sa inyo. At ating yung pagtunggaya, dapat meron na kayong pagnanasa sa pagdarasal. Pagnanasa sa pagbabasa ng Biblia. Babasa na ba kayo ng Biblia? Yan. Ngayon, marami ng puso. Sa apps lang, mag-download ka lang ng Bible. Nabasa ka na. No? So, kung hindi mo kayo nagsalita ng tongue, singing yung tongue, mamaya gawin natin sabay-sabay yung tinuro ko sa inyo. Di ba? Ano ba yung tinuro ko sa inyo? Yung hallelujah mahaba, gagawin natin, ha? So, sabi nga, sa inyong pagdarasal, no, ituloy nyo lang ang singing in tongues. Maray, sa pagbago kayo matulog, yan, ha? So, alam nyo rin, dapat malaman nyo rin, si Satanas gumagawa ng paraan para nakawin yung regalo. Nanakawin yan. Mababasa natin yan sa Lucas 11, verse 24, saka sa Matthew 12:43. Sabi rito, kapag umalis sa isang tao ang maruming espiritu, ito ay magpapalaboy-laboy. Papalaboy, maghahanap ng tigang lupa. Kaya lang, babalik siyang muli sa pinanggalingan niya. Katulad nyo, malinis na kayo, amen? Sinurrender niyo na, di ba? Humingi na kayo ng tawad sa Diyos. Sinuko niyo na. Umalis na yung masamang espiritu kasi na-pre-order na kayo. Pero babalik siyang muli. Titignan pa kung malinis pa kayo. Ngayon, pag nakita niya, malinis pa kayo, aalis siyang muli. Pero, pagbalik niya, magsasama siya ng 7 masasamang mas malakas sa kanya na pwedeng pumasok sa inyo. Ahayaan niyong pumasok? Yan. Talaga ha? Talaga ha? Kasi ganito yan. Sa susunod na linggo, ano ba sa susunod na linggo? Wala kayo, no? Sa susunod, sa May, wala kayo pala ng May 9. Sa May 7, May 16, 17. 2 linggo, wala kayong CLT, maaaring pumasok. Ngayon, pag wala kayo sa May 17, pinasok kayo ng masamang espiritu. Alam niyo ba yan? Ayan. Kasi marami nangyayaring ganyan. Hindi na bumalik. Pinasok na masamang espiritu, nag-away yung pag-asawa. Kasi mas malinis kayo, mas papasukin kayo. Kaya mag-ingat kayo. Kaya dapat, sabi nga rito, patuloy lang kayo sa pagdarasal. Sabi nga, huwag kayo, patuloy lang kayo sa pagdarasal. Ha? Kasi ang tagal nung 2 linggo, meron mangyayari. So, dapat daw dasal-dasal. So, huwag kayo umasa. Sabi ito na lahat ng inyong problema ay malulunasan. Ang Espiritu Santo ang magbigay ng malaking pagbabago sa inyo. At inyong makita ang pagbabago. Hindi lahat ng bagay, sabi nga dito, ay magbabago. May mga bagay na kailangan trabahuin. Ang importante, meron na kayong lakas para trabahuin dito kasi nandiyan na yung banal na Espiritu. Amen? So, ito, maging tapat kayo sa pang-araw-araw niyong pagdarasal. Sabi, mag-google na magandang oras sa inyong prayer time, papuri at pasasalamat sa inyong sarili salita. Praying dance. Every day. Dapat meron na kayong oras kung anong oras kayo mananalangin. Brother, anong oras ang prayer time mo? What mo kay Lord?
bago matulog ikaw. Bago matulog ikaw, brother. Huwag kayong pipili ng alas 8 ng gabi kasi ano yun. May batang Quiapo pa ba? Wala na. Encantadia. May Encantadia. May kapalit daw yun. Nabalitaan ko. Yung Kedingtong Dantes. Huwag kayong pipili kasi istorbo. Pero ang mas maganda, kung ako sa inyo, piliin yung oras, madaling araw. Kasi ang Panginoong sa Kristo, ang paborito niyang oras, madaling araw. Kaya lang, kasi bata kayo, sabi matulog yata, ano? Bata kayo. Hindi katulad ng matatanda, alas 2, alas 3, gising na. Yan, so, sabi nga, ano man mangyari sa araw na to, sabi nga, simula lang ito. So, kung kami, tagal ko na, 27 years na ako, kumbaga sa ano, parang ano pa lang ako, 1/4. Hindi pa ako nakakalahati kasi patuloy pa rin kami nag-aaral. Amen? Ito sa inyo, simula pa lang. Magsisimula pa lang kayo. So ngayon, lapit nga rito ang mga couples. Yan, mag-participate couples dito. Yan. Ngayon, ayan rito ha. Meron kami ituturo sa inyo, sa inyong lahat. Ilan ba kayo? 15. Ako yan? 15. Isang pamamaraan na kadalasan ginagawa ng mga Kristiyano. Karaniwang ginagamit ng pamamaraan ng pagdasal kasi karaniwang ginagamit natin ng pagdasal, tahimik. Kulang tayo sa simbahan, o kaya sa adoration, tahimik. Pero, sabi rito, sa Biblia, sa Bible, ipinapakita sa atin ang isang pamamaraan ng pagdarasal na mas katangi-tangi, at mas makahulugan. Ano pala yun? Nasa Bible pala. So, babasahin ko sa inyo ha. Pag binasa ko to, kaya nyo to. Kasi yung mga unang Kristiyano, ganito ang ginagawa. Tingnan natin ang pamamaraan ng pagsamba ng mga Israelita na piniling tao ng Diyos. Kasi yung mga Israelita, mga taong pinili ng Diyos. So, ganito pala yung pagsamba nila. Makikita natin sa aklat ng Salmo. So, pag binanggit ko, kaya nyo. Kasi yung mga nasa likod, kinaya nila. Amen ba, mga nasa likod? Amen! Makinig kayo, ha? Mag-participate kayo rito. Okay? Baka matalo kayo nitong 15. Okay. Sabi dito, ang mga Israelita ay nagdarasal ng maraming iba't ibang makahulugan ng pagdarasal. So, marami. Tingnan natin sa Psalm 95, nasa Bible ko. Kahit tingnan nyo. Sabi na, Psalm 95, verse 1-2, singing. Ano brother sa Tagalog na singing? Awit, kanta. Tapos umiiyak. Sabi rin, awitan ng Panginoon ng bagong awit. Bagong awit. Kaya mamaya kakanta tayo ng bagong awit. Hindi nyo ba naririnig? Awitan ng Panginoon o sangkalupaan. Sa likod, kaya niyo bang kumanta sa Diyos? Ang hina yata. Ano, kaya niyo kumanta? Dito sa kabilang side ng likod. Yan. Kayo. Lakasan niyo. Kahit lima kayo, lakasan niyo. Talunin niyo yung mga nasa likod. O, yan ha. Singing, crying ka. Doon na parang kumakanta. Umiiyak ba? No? Talagang, nanonood ba kayo ng concert? Hindi pa kayo nakakanta ng concert? Di ba pag nanonood ng concert, anong ginagawa ng mga nanonood? Kumakanta, di ba? Anong ginagawa ng mga audience? Kumakanta rin, di ba? Diyos ba yung kinakantahan nila? Hindi. So tayo kakanta sa Diyos. Huwag kayong nahiya, ha? Okay. So, sabi rin dito sa Psalm 81, verse 2-4, singing, shouting. Ano ba shouting bro sa Tagalog? Pagsigaw. Saka, yun, playing instrument. So, masiglang umawit sa Diyos ng ating lakas. So, ibig sabihin, katulad niyo, mga bata pa, dapat masigla. Kaya ako senior na. Kailangan ko bang maging masigla? Kailangan. Kasi sabi lahat eh. So, kaya niyo ba sumigaw sa Diyos sa likod? Sa kabilang likod? Kayo? Lakasan niyo ba, ha? Lakasan niyo. Ayan. Ayun, talagang ano na. Sumunod.
Psalm 150. Playing instrument. Ayan, tutugtog tayo. Dalawa lang instrument natin. Yung electric guitar ba yan, bro? Acoustic, saka beatbox lang. Tapos ang mga instrument natin, yung mga music ministry, gagandang boses yun na. Nakita niyo ba habang kumakanta, color ng tunog? Nakita niyo? Hindi niyo nakita, sayang. Okay. So, sabi ko, playing instrument, making loud voice. Ano, brother, sabihin making loud voice? Gagawa ng ingay sa Diyos. Ay, sa likod, kaya niyo bang gumawa ng ingay sa Diyos? Sa kabilang likod. Kayo. Ayan. Sabi nito, purihin siya ng bumalit ng trumpeta, purihin siya sa salin ng lira at alpa. Sinasabi yan. Sabi rin dito, sa Psalm 110, pumalakpak. Yan. Sabi ko, lahat kayong bansa, pumalakpak sa Diyos. Mga kapatid, sa likod, kaya niyo bang pumalakpak sa Diyos? Kabila. Ayun. Sabi rin dito, ano yung una kong pinagawa sa niya bago ako dumating? Bago ako pinakilala. Pinakilala ako. Taas ang kamay. Mga nakalagay dito sa Psalm 160. Itaas niyo ang inyong kamay sa Diyos. Siya lang ang dapat papurihan. Sa likod, kaya niyo bang itaas niyo yung kamay kay Lord? Sa likod, kabilang likod. Ayun. Diba? Pag nanonood, hindi kayo talaga nanonood ng concert simula nung binata dalaga kayo. Kasi yan ang hilig ka nun. Kasi ang hilig ka nun, manood ng mga concert ng mga rock. Mga pinanonood ko, mga Deep Purple, Nazareth, AC/DC. Yan. Tapos diba, pag nanonood ka ng concert, yung mga audience, anong ginagawa? Sumasabay, no? Pumapalakpak, tumataas ng kamay, tumatalon, naghihiyawan. Diyos ba yung hinihiyawan? Hindi. Ngayon gagawin natin yung, yung sumunod, yung muli. Yan. Sino ba pwede mamaya? Si Ryan din? Ha? Sabi rito, sa Psalm din sinabi, sumayaw, dancing. So, ay sa likod, kaya niyo ba sumayaw sa Diyos? Kayo? Kayo? Alam nyo, yan yung ginagawa ng mga unang Kristiyano. Alam niyo ba si King David? Kilala niyo si King David? Di ba tinalo niya si Goliath? Tama? Alam niyo yung kwento nun. Nung nakuha niya yung kaban ng Diyos, ano kasi? Utos. No? Papasok siya sa templo, nandun yung mga tao niya, mga tagasunod niya. Nung papasok siya, puting-puti siya. Puting-puti yung suot niya, nakalinig siya. Tignan niyo, ba't kayo nakaputi? Ha? Sino nasabi siya magputing kayo? Ha? Yung facilitator. Lahat ka, mga nakaputi, ano? No? Kasi sumunod sila doon eh. Si King David, nakaputi. Habang papasok siya sa templo ng Diyos, nung papasok siya, yung mga nasasakupan niya, mga congregation niya, habang pumapasok siya, tumayo, nagpalakpakan. Tapos suminyaw, mabuhan, hari. Tapos, nung kumakanta na, tumutugtog na, palakpakan sila, hiyawan. Inaano si King David. Tapos, sumayaw si King David. Sumayaw. Ano mo ba, sister, kung ano sayaw niya? Hindi. Mamaya, nalalaman mo. Hindi na tayo magdo-double step. Single lang. Kasi baka may hirapan kayo sa double step. So, sasayaw tayo. Kung kayong naiiya. Kasi, ba't ba natin gagawin to?
Kasi para maipakita natin sa Diyos na mahal natin siya. Tayo yung nilikha niya, kailangan ibalik natin yung lahat ng pasalamat na ibinigay niya sa atin. Amen? Sa lahat yun. So ipakita natin, Lord, maligaya kami. Kasi binigyan mo kami ng regalo. Amen? So yung gagawin natin ito, simultaneous. So kakanta tayo ng tatlong kanta. Sabi nga, di ba, bagong awit. No? Pag ano natin ang katanan natin ng isang mabilis na kanta, yung binatawag namin praise song, title of Jesus. Nandiyan na? So pagkatapos natin isang praise song, yung mabilis, binatawag namin yan. Isisigaw nyo yung title ni Jesus. Ayan, no? You are the King of Kings, Lord of Lords, the Alpha, the Omega, beginning and the last, Rock of Salvation, the Messiah, the Holy One, Hosanna in the highest, my God, my Holy One. Isisigaw nyo, ha? Parang ganito yan, di ba? Si Pacquiao, pag pumapasok sa ring, anong tawag? Ha? Anong tawag kay Pacman, pag pumapasok sa si Pacquiao, di ba? Pacman. Diyos ba yun? Hindi. Tayo isisigaw natin yung titulo na Diyos. Marami yan. Yan, sigaw niyo, huwag kayong mahiya, ha? Tapos, kakanta ulit tayo ng isang praise song, yung mabilis. Sisigaw niyo ulit yung title niya. And then, pagkatapos ng dalawang praise song, kakanta tayo ng worship song, yung mabagal. Ito yung awit ng pagsamba sa Diyos. So, pagkatapos niyan, sabay-sabay tayo magsising yung tangis. Yung tinuro ko sa inyo. Natatandaan niyo ba yun? Ano yun? Sabi niyo, Hallelujah, ang mahaba. Lakas niyo! Naiintindihan niyo kung ano yung sinabi niyo. Hindi, di ba? Ayun, dasal pa po. Hallelujah, kasi inaano natin, nakikinig si Lord. Parang alam ko yung sinasabi mo, kasi parang nahihilig ka sa akin. Ha? Kasi pag tinuloy pa natin ito, baka yung regalang binigay sa inyo kanina, baka mabigyan pa kayo. Ha? Huwag kayong mahiya. Kasi yung mga nandito naman, mga nakatanggap na sila. Baka mama, yung natanggap nila, maipasa sa inyo. Amen? So, alam nyo rin, yung mga anghel na nasa langit, sa langit, at yung mga santo, ganito rin ang pagsamba nila sa Diyos. Pumapalakpak, tumatalon, sumasayaw, tinakas na yung kamay nila, kasi yun yung hari ng hari. So gagawin natin ito sa Diyos kasi pakita natin mahal natin siya. Amen? Siya lang. Wala nang iba. Di ba pag nag-aalaga ka ng bata, ano ginagawa para matulog?